So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, sabi ko sa inyo, diretsuhin natin yung Motus na review. Kasi dalawang battles na lang naman sa sa Motus yung kailangan nating reviewin. Yun yung Step G versus Slack 1 tsaka Serdeo tsaka Shaboy. So gusto ko sana tapusin na yung mga request sa Motus para kahit papano is kung may bagong request na sa Motus, idudulo na natin siya. Pero sa ngayon, mababali na naman yung natin, yung consistency natin sa Motus kasi kailangan ko nang isingit yung MR versus Zenlook, no? Kasi ang ingay talaga sa comment section ng battle na to, no? Nagno-notif na Boss Zenlook versus MR naman, Boss GL versus Plaridel naman. So napagdesisyonan ko na unahin ko na muna tong Zenlook versus MR since Ahon 14 naman siya. Gusto ko na rin naman mapanood yung mga battles sa Ahon 14. So isisingit ko na rin dito yung Poison 13 tsaka Acer. So ayun, siguro by March na ulit tayo mag review ng mga request nyo. Kasi meron pang Jonas Kairam eh. Gusto ko na rin mapanood yung Jonas Kairam men. So yun, marami tayong re-review sa Ahon 14 na kailangan nating mapanood na. No, marami tayong re-reviewin para mapanood na. So ayun, matindi to. Zenlook versus MR Industria. Puta. Alam mo yon, dun pa lang sa pangalan eh. On paper pa lang, alam mo na kung anong klaseng battle yung mangyayari, no? So sige. Since may nag-request nito, actually sinulat ko yung unang nag-request nito, kaya shoutout kay Vio Paulo Lumod. Dapat hindi ko na isa-shoutout yung nag-request eh, kasi nga pinila ko siya. Pero since ang dami nga right after mag-request ni Vio ng battle na to, ang dami na talaga nagsunod-sunod na. So ayun, pasalamat no na siya yung unang nag-request no. Kaya shoutout kay Vio Paulo Lumod no. Para sa iyo at para sa lahat ng nag-aantay ng review ko sa battle na to, Zenlook versus MR Industria. Huwag kayong mag-alala, yung GL Plaridel, yung Kairam, Jonas, yung Poison 13 Acer, isusunod-sunod na natin yan dito sa last week ng February. So pasok tayo ulit sa mga battle request nyo sa March siguro. Malapit na, konti na lang. 6 days na lang naman eh. Kasi alam ko ang nasa content ko, nasa YouTube channel ko ngayon is pang 23 na. So ito yung pang February 24. Konti na lang. So ayun, nakaka-excite no. Bago ko umpisahan yung battle, alam kong makakarinig tayo ng mga malalawak, malalalim, salawikain syempre kay Zenlook, MR Industria na iba yung humor ni MR eh. Magkaiba sila ng humor para sa akin. Na-review ko yung laban ni MR kay Topper. So si MR ang para sa akin panalo doon. Hindi ko na maalala kung panalo si MR doon, pero sa pagkakaalam ko si MR yung binoto ko doon. Ayun, humor. Iba yung humor niya. Iba rin yung humor ni Zenlook. So hindi ito style clash para sa akin kasi parehas sila ng estilo. So effectivity na lang din to. So tignan natin kung sino yung mas effective. Tignan natin kung sino yung mas may linya na kumonek. Tignan natin kung sino yung may suntok na mabigat at yun. So tignan natin yung battle na to. Kaya ulit, shoutout Vio Paulo Lumod. Para sa iyo at sa lahat na nag-aantay ng battle review sa battle na to, sa Zenlook versus MR Industria. Let's go. On 14 day 2, MR. Kamusta biyahe? Buti nga nakarating ka pa. Napanaginipan kasi kita na napaparaning ka na. Kulang na sa tulog sa paghahanda, ay kulang na rin sa pahinga. Sa paghihintay ng araw na ito kung saan mamamatay ka.
Malabo pues sa ating palinawin. Bawat rima, Pilipino, tong kalaban didilingin. Sasalain na maigi mula itaas sihilahin. Kakalad ka rin ka sa dilim, pailalim at padiin kita susukatin. At parang babarahan itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang bumabara sa utak mo. Pati angkan ito madadamay, isasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo, kausap ko ang iyong apo. Sa hinaharap kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Kaya pupuruan ko to ng purong metapora, purong Tagalog na magpapaurong ng iyong dila nang hindi na kayo makarinig pa ng kulam na walang bisa, diwang walang wika, wikang walang usisa na galing sa halimaw pa daw na hinihika. At puro lang kapantasan, pwes ito'y pintas sa iyong kapintasan. Kumpas pa lang ng aking bantas ay tastas ka't magkakalasan. At saka itaas-taasan, tapos na kitang mapagbayaran. Kaya kahit patayin kita ngayon ay wala na akong kasalanan. Ayos lang. Salamat sa Diyos. Na-arbor na kasi kita, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya kinaaawaan na kita, nagsisimula ka pa lang. Yung unang kanta mong naisulat, ibinulong ko yun sa'yo nang hindi mo alam. Putang ina. Pinatubo kita at pinabunga. Yun, maganda yun. So, pinapakinggan ko si MR. Masyado talagang matalinhaga si MR, men. So, yun, sabi ko nga sa inyo, sa ganitong battle ng technical, lyrical, tapos ganito kalalawak yung mga choice of words nila. So, I think, overall judging na lang natin to. So, mahirap himayin yung ganito since hindi naman ako professional battler or battle MC. So, para sa akin, mahirap himayin yung mga ganong klaseng linya ni AMR. No? So, even alam ko hindi pa nag-spit si Zen dito, pero alam ko, handa ako, no? Na-expect ko na ganun din yung mga linya na bibitawan niya. So, ayun, to be clear lang, i-judge ko to as a whole. Hindi as a whole na all 3 rounds na. I-judge ko to per round na overall. Hindi ko na hihimayin kasi, ayun, masyado malawak yun, no? Hindi yun kaya ng radar ko. Hindi yun kaya ng radar ko, men. Ulitin ko lang, hindi ako battle MC, hindi ako professional battle rapper or what. So, magbe-base ako kung paano ko natanggap, magbe-base ako kung paano ko naintindihan yung mga bara. So, yun lang. Doon lang tayo magbe-base. Ayoko naman magpaka-plastic na, uy, tangina, naintindihan ko yun, pero hindi naman. Diba? So, yun. So, naintindihan ko, effective line para sa akin is yung ginamit ni MR kanina, na yung unang kanta mo, binulong ko yun sa'yo nang hindi mo nalalaman. So, alam mo yun, kung if you go further sa linya na yun, parang ang punto ni MR dito is na galing ka lang sa akin, galing yung pagkatao mo is galing sa akin. So, ganun yung punto nun kaya nagustuhan ko yung linya na yun. Kaya, yun. Nagsisimula ka pa lang. Yung unang kanta mong naisulat, ibinulong ko yun sa'yo nang hindi mo alam. Pinatubo kita at pinabunga na may ngunguyain akong kaluluwa sa panahon ng pagkalam ng aking sikmurang tumutunaw lang ng makatang pampantasya. Ito'y pag-asa ng pagbasa ng paghasa ng panlasa. Durako ang kamalasa ng paglalakbay mong dito madidisgrasya. Dahil buhay at kamatayan ang ating distansya. Kaya huwag ka nang umasa, magapi mo ko'y mananatiling pagnanasa, dinaragdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. What's up? What's up? What's up? Nasa, dinaragdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. What's up? Inang Ender yan, classic. Gagi, pang ilang video ko na to. Pang ilang review video ko na to. Syempre sa channel natin bilang yan. Pero hindi ko alam kung pang ilang battle rap ko na to na napanood. Kasi syempre,
nakanood na rin ako ng ibang battle rap na nung before pa, Bahay Katay, 'di ba? So yung hindi pa ako nagre-review. So para sa akin yung classic shit na Ender yun na what's up, sa kanya ko lang narinig yan. Ang dami kong Ender na napanood na kakaiba, yung bigla na lang mawawala, yung kay GL, tas yung matatapos yung round ko ng hihinto ako, yung kay Shernan. So kakaiba yung mga Ender nila, pero tanga na classic yung Ender ni Emar, no, na parang what's up. I mean, one word, pero parang sinasabi niya, nag-uumpisa pa lang ako. Parang ganun eh. Yun yung dating eh. Kasi 'di ba, kapag sinabi mo yung what's up sa mga tropa mo, parang bate eh, pagbati ng what's up, kumusta? What's up, ganto ganyan, 'di ba? Nasa umpisa yun eh. Pero si Emar ginawa niyang Ender yon. So iba yung dating lang sa akin. Sa akin lang. Kung sa inyo basic lang yon, sa akin iba yung dating nun na kumbaga what's up, parang mag-uumpisa pa lang ako. So tanginan lupit nun. Lupit nun, men. Tapos, yung nagustuhan ko kay Emar doon, yung pinamukha niya kay Zenlook na sa akin kagaling. Yung estilo mo, hango sa akin. 'Di ba? So, yun yung pinakapunto ng second half ni Yung pinakapunto ng second half ni Emar is pinamukha niya kay Zenlook na sa kanya siya galing. Tapos, yung pinaka-ender naman is parang sinasabi niya na mag-uumpisa pa lang ako. Yung sa first half, medyo masyadong broad eh. Medyo hindi ko na yun ma-explain sa inyo ng ganun. Siguro, antayin nyo na lang yung review ng mga battle rapper, totoong battle rapper sa mga ganitong klaseng battle. Pero para sa akin, ayokong magpaka-hipokrito or what. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo yung totoo, yung na-feel ko, yung naintindihan ko dun. Ayokong magsabi sa inyo ng ganito, ganyan. Pero deep inside, hindi ko naman gustong sabihin yon or hindi ko naman talaga naintindihan, 'di ba? So ayun, magpapaka-honest ako sa inyo sa channel natin. So yun, so far consistent naman ako no sa pagiging honest, no. Kung naintindihan ko, explain ko sa inyo. Kung hindi, nasabi ko rin sa inyo. So ayun, second half ni Emar tsaka yung ender niya, nahook ako doon. Maganda yon. Yung first half medyo matamlay kasi masyadong malawak eh. Hindi ko masyadong makuha yung timpla. So yun, maya natin iskuran. Pakinggan muna natin si Zenlook. Kamusta, Emar? Isang dating kakampi. Matagal na tayong di nagkita. Nabulag ka kasi. Ako ang nais na kalaban sa taas ng panahong nakatunganga. Ang mga sungay ko at ang pamamahinga mo ay magkasabay lang na humaba. Mahal na mahal mo ang katamaran. Yun ang hindi ko maarok. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumadalaw ang antok. Ooh. Tambay, hilata, pag mahal na mahal mo ang katamaran. Ina nito ni iba talaga umatake si Zenlook, tang ina. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumalaw ang antok. Okay. Yun ang hindi ko maarok. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumadalaw ang antok. Tambay, hilata, pagmumuni-muni lang ang trabaho mo, pre. Sana mabagsak ka ng troso itong nagbibilang ng poste. Kung makapal ang iyong apog, bahihiya ka na tol. Balat kalabaw na tapat sa itak ng matador. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tunog ko binabiyahe. Di nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Tangina mo. Katastropiya ang Tangina kasi iba kasi yung atake ni Zenlook talaga eh. Ano siya, more on yung mga salawikain kasi siya eh. Kaya para sa akin mas nakukuha ng crowd 'yon, mas naiintindihan ng crowd 'yon kasi yung mga gamit ni Zend is mga common, no? Hindi ko sinasabi na common na gamit no, hindi 'yon. Kumbaga common siya na nababasa or naririnig sa iba't ibang something mga ano ba yun? Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko anong tawag doon eh. Basta may tawag doon. Pero
more on salawikain kasi siya, tapos ginagawan niya ng mga something pang-battle, pero yun, kaya naiintindihan siya talaga agad. So yun, nakuha nun yung dumadaloy, ano yung sabi niya? Kung makapal ang iyong apog, bahihiya ka na tol. Balat kalabaw na tapat sa itak ng matador. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tunog ko binabiyahe. Di nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Yun, di ba? So, hindi nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Yung dumadaloy ang mensahe kasi, di ba, palagi na nating naririnig yan sa mga So, nakukuha talaga agad ng crowd yun. Kahit ako, nakuha na ko yun, naintindihan ko yun agad eh. So, yun. Props kay Zendon. So far, hindi ko pa masasabi na umaangat na si Zend or nauunahan na ni Zend yung MR sa round 1. Pero, ayun, nag-uumpisa ng pumalo yung pumalo yung effectivity niya. So, tignan natin sa late rounds. Katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang nakikinig sa mga binubulong sa hangin. Sige, tumingin ka sakin kung matapang ka talaga. Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Sa estilo mo may kulang. Bagamat isa ka sa mga una kong pamantayan. Si Lucas ang kumpletos Ricardos at isa ka lamang kasangkapan. Moderno na ang rap. Yang estilo mo'y naiwan. Napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Malungkot ang iyong mundo. Mag-isa ka. So, ayun, siguro naman naintindihan nyo na kung ano yung tinutukoy ko. No? Yung mga kasabihan or salawikain na natulog sa pansitan. So, siguro doon sa linya ni Zenlock na yun, mas naintindihan nyo yung kung ano yung pinupunto ko kanina, kung ano yung gusto kong iparating sa inyo. Tama? So, yun. 'Di ba, isa yun sa mga salawikain na naging common na sa atin kasi laging sinasabi yun, asan ka ba? Natulog ka ba sa pansitan? Parang ibig sabihin nun, ano ibig sabihin nun? Tangina kasi nakalimutan ko na, tagal na namin pinag-aralan yan, no? Pero yun, yung mga ganong strength ni Zenlock, no? Kaya mas nakukuha talaga siya, mas naiintindihan siya. Moderno na ang rap. Yang estilo mo'y naiwan. Napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Malungkot ang iyong mundo. Mag-isa kang naaaning. Kahit magulog ka ng maraming kutsara, wala pa ring bisitang darating. 'Di ba? Yun, isa pa yon sa mga sinasabi ko sa inyo na salawikain. So, yun, 'di ba? Or kasabihan, no? Salawikain or kasabihan, no? Kapag yung nahulog daw na kutsara or tinidor, may bisita ka daw na babae or lalaki, 'di ba? So, sa ating mga Pinoy, alam niyo yung mga ganong kasabihan, 'di ba? Kaya mas nagiging epektibo talaga si Zenlock para dito sa battle kasi yung mga ginagamit niyang sandata dito is pang Pinoy 'di ba? Nagets niyo ba? So sana naintindihan niyo yung punto ko. Kahit magulog ka ng maraming kutsara, wala pa ring bisitang darating. At pag nakaramdam ng gutom, mas sumasalbahe sabay. Nambabato siya ng bato para mabato lang ng tinapay. Dalawang pilosopo sa makikita na konsepto, Aristotel at Socrates nagdedebate sa impyerno. MR kontra kay Lucas, pero tsak na mas lamang ako sa'yo. Sa mapanibo na hardin, mangingibabaw ang paru-paro. Yung isa niyang suntok, no, yung namamato ng bato para sobrang gutom, namamato ng bato tas para batoy ng tinapay. So alam niyo na, kasabihan din 'yun, 'di ba? So nakapag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay, 'di ba? 'Yun. So alam nyo, sa effectivity, masasabi kong lamang si Zenlock dito sa effectivity. Kasi kitang-kita yung naging edge niya sa paggamit or sa choice of words or sa choice of mga references. No? Kasi mas naiintindihan si Zenlock. No? Pero para sa akin, hindi ko pa rin siya
ano siguro I think kailangan ko pa ng konting minuto para makapag-decide. Pero isa sa mga kino-consider ko is yung effectivity ni Zenlook dahil sa paggamit niya ng mga references, tsaka mas understandable no, mas impactful yon para sa akin. Pero hindi ko rin kasi pwedeng i-disregard yung ginawa ni Emar kanina sa round 1. Although yung round 1 ni Emar is yung first up medyo matamlay pa yun para sa akin. Hindi ko pa makita or hindi ko pa ma-appreciate yung timpla. Pero pagdating dun sa second half, andun na yung palo Parang andun na yung sinasabi niya na galing ka sa akin. Yun nga, yung sinabi ko sa inyo na yung estilo mo is hango sa akin, 'di ba? Tapos ano pa, yung ender niya na para sa akin one word pero sobrang classic shit na what's up, parang sinasabi niya doon nga na mag-uumpisa pa lang siya. Solid 'yon. Ayun yung mga napansin ko sa round 1 ni Emar. Pero sa round 2 kasi sa round 1 kasi ni Zen, ayun, effectivity. Yung mga kasabihan, yung mga salawikain, ginawa niya talagang strength dito. Although ganun talaga yung strength ni Zenlook at para sa akin naging effective 'yon. So, bigay ko yung round 1. Sabi ko nga sa inyo sa umpisa ng battle na to, same sila ng estilo. And siguro preferences na lang talaga. Tsaka titignan natin kung paano nila ginamit yung mga bala nila sa isa't isa. And I think Zenlook got this round 1 sa effectivity. So, ayun. Pares matulis. Pero masasabi kong mas on point, mas sumusuntok, mas pumupuntos si Zenlook sa round 1. Yung round 1 ni Emar, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, flat yung first half. Pero kung nag-start lang si Emar ng malakas agad, yung katulad yung kasing lakas ng second half niya, possible na itabla ko to pero 'yun, since nakapag-decide na ako, isa 9-8 in favor of Zenlook sa round 1. Wag naman. Grabe ka. Pag mo ako sigawan, hindi ako pang ubusan ng boses, pang ubusan ako ng lahi. Yang hypnotismo mo, sa akin ngayon nananalamin. Kaya sa'yo, sumasapi. Ang agimat mong dala ng tinitigan ko'y biglang nahati. Pati mga anghel de la guardia mo'y pinapakuluan ko na sa talyase. Agresibo lang ito, manalita, ngunit ang asignatura hindi epektibo. Kaya hindi integratibo. Kaya hindi mo aralang yung estilo. Tingin ko nga sa'yo, sintu-sintu ka pati ang iyong kolektibo. Kakatanong mo kay tatalino, tinakwil ka na ng sarili mong tribo. Tapos dito ka susuot, dito sisiksik. Sa mundo kong nilikha, ikakamatay mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Yayakap ka sa apoy at sa impyerno ka hahalik. Dahil kung tingin mo, nakikita mo na, o makikita mo pa, na kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Hindi mo natunugan, hindi na abot ng iyong prediksyon. Pwes gumagana ang lahat ng mga ginawa ko sa iyong orasyon, hindi mo yan mararamdaman. Ang lason at ang infeksyon, kasi hindi sakit ang pumapatay sa iyo, kundi ang iyong desisyon. Kaya tagto sa taludturan. Wala sa kalingkingan nitong taga-tubig masusunugan. Ako ang lingas katagalugan. Sa krus ka ipapako, iaalay sa larangan. At ika'y aking iaahon para sa ere kapugutan at maging saksi ang mundo. Putang ina. Hindi ko na pinutol guys hindi ko na pinutol no. So, ang sarap niya pakinggan. Hindi ko siya pwedeng putulin kasi andun yung momentum, no? Kapag pinutol ko yon, magbaback to zero ako. So, kailangan kong intindihin yon. Ang galing nun. Damang-dama ko yung puwersa nun. Damang-dama ko yung punto, yung dama ko yon. Pinutol ko lang kasi naputol si Emar diba? So, pares kami naputol doon. Pero, shit, solid nun, men. Solid yun. Ang ganda nung rhyme scheme. Hindi nga, nauudlot nga yung crowd kasi nagtutuloy-tuloy si Emar. Yun yung ginagawa ko. Ayokong putulin yung momentum sa pakikinig kay Emar. Which is, ayun din yung ginagawa ni Emar na hindi siya nagpapadala dun sa reaction ng crowd.
nagtutuloy-tuloy siya kasi andun na eh, momentum na yun eh, 'di ba? So ayun, tangina solid na MR yung round 2 men. Puta. Di mo yan mararamdaman. Kang dilat sa pagtingin ng Ito. industriya. Dito nag-umpisa eh. Yung kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa industriya. Tangina dito malupit eh. Ito yung nag-umpisa eh. Kita mo na mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Yayakap ka sa apoy at sa impyerno ka hahalik dahil kung tingin mo, nakikita mo na o makikita mo pa na kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. 'Di ba? Tangina lupit nun. Kahit tumingin, kahit gumamit ka pa ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin sa industriya. Woo! Ina napakatindi nun, men. Doon nag-umpisa yung momentum. Tas ito, nagsunod-sunod na. Hindi mo natunugan, hindi na abot ng iyong prediksyon. Pwes gumagana ang lahat ng mga ginawa ko sa iyong orasyon. Hindi mo yan mararamdaman. Ang lason at ang infeksyon. Kasi hindi sakit ang pumapatay sa iyo, kundi ang iyong desisyon. Kaya tagto sa taluduran. Wala sa kalingkingan itong taga-tubig masusunugan. Ako ang lingas katagalugan. Sa krus ka ipapako, iaalay sa larangan. At ikay aking iaahon para sa ere kapugutan at maging saksi ang mundo. Ang lakas nun. At ikay aking iaahon para sa ere pugutan. Ang inantindi nun, Mar, hayop. Hindi ko pa napapanood yung laban niya kay Class G, pero siguro isusunod na natin yun sa mga, siguro next month. March. Siyempre, at para maging saksi ang mundo at ang isang katauhan na ang blankong siniday dapat lang na minamata para matauhan. Iaalay na rin sa iyo ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon to kagaan. Tinatangay lang ng hangin. Kulang-kulang tong kukulangin, halos tayong dapat tabilangin. Ganon to kagaan. Tinatangay lang ng hangin. Napakasimple pero pag si Emma rin nag-spit nun, alam mo mabigat yung punto niya. Intindi nun. Nakakatawa lang na ganito yung mga napapanood nating estilo. Tangin, ang lupit eh. Ang lupit, men, lupit. Ganon to kagaan. Tinatangay lang ng hangin. Kulang-kulang tong kukulangin, halos tayong dapat tabilangin. Kasi wala nang paraan para sa daan ko to palarin. Sa aking kamay ka mamamatay at yan ang napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Tangina mo. Tangina. Ang lakas, men. Tangina, ibang MR to. Ito magiging reference ko ditong MR is yung laban niya kay Topper kasi yun yung napanood ko, yun yung kaka-review lang natin last month nung January, 'di ba? So tangina, iba pa yung MR dun eh. Hindi pa ganito kalakas eh. 'Di ba? Ilang taon na yung nakalipas. Ito yung first time ko mapanood si MR ulit. Yung Class G versus MR hindi ko pa kasi yun napapanood. Nakaka-excite tuloy na panoorin yun. Pero tangina, grabe yung MR dito. Alam mo yun, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina sa round 1 eh. If nakapag-umpisa si MR ng malakas agad dun sa first half ng round 1 niya, possible na sa kanya pa yun or tumabla pa eh. Pero alam nyo kung ano nangyari. Nangyari yung sinasabi ko sa inyo sa round 2. No? Nag-umpisa siya ng malakas. Dun pa lang eh. Nag-start siya ng malakas, natapos siya ng mas malakas. So, grabe yung mga binitawan niya doon. Yung iaahon kita, tapos sa ere kita pupugutan. Yung kahit gumamit ka pa ng ikatlong mata, mamatay kang dilat sa industriya. Tangina nun. Lahat ng mga haymakers niya para sa akin,
sa pool yun, sa pool. And mabigat to. Feeling ko mas malakas pa yung round 2 ni MR compare sa round 1 ni Zenlook. Pero tignan natin kung anong Zenlook yung lalabas sa round 2. Pero para sa akin lang, mas malakas yung round 2 ni MR compared dun sa round 1 ni Zenlook. So, kung titimbangin nyo yun, alam nyo na kung ano yung magiging score. Pero tignan muna natin si Zenlook dito. Wag naman ganun. Kaibigan mo ko, Emar. Pwede mo kong ituring nakakampi. Mahaba pa ang buhay, ayos lang magkamali. Kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Dumadami ang iyong kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Mahihirapan magdurusa. Yan, nakaw na Kaluluwang sandali. nilitis. Ako'y empleyado sa purgatorio at ang trabaho ko ay tigalinis. Didisiplinahin, paparusahan, tung kawatan na salarin, mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Kaliwa ka ng kaliwa. Yun, same pa rin yung atake ni Zenlook dito, no? Sa kasabihan or salawikain, no? Yung kumakapit sa patalim. Meron pa siyang isang inispit na ano, ganun. Tulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Kaliwa ka ng kaliwa. Walang problema, halasige. Ang kaso di ka nananalo, nananatili kang kadire. Ang rason kapag natalo, di naintindihang maigi. Mag-aral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Matata mo ay kahihiyan dito sa patayang hanggang dulo. Wala ka ng mukhang maihaharap kapag naputulan ka ng ulo. May espada at martilyo, pang barbaro ang aking asal. Tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Gutom na matuto, lungkot sa loob mapanlumo, luhod at sunod sa buod at panuto, punso na may nuno, tungkod ng panturo, tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa Gago, naka-multi. Parang, tangina, naka-multi si Zenlook. lungkot sa loob matilyo, pang barbaro ang aking asal, tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Gutom na matuto, lungkot sa loob mapanlumo, luhod at sunod sa buod at panuto, punso na may nuno, tungkod ng panturo, tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa tulog na bangungot. Duot na kusog mga kumo, sa bungo na sulod pagkabuno, dugo magulot na buo na pagguho, tutok sa pagtupok, tsak sunog sa pagsuyo, tunog malaguro, lubog ang pulo sang bundok at puok paroon at patungo. Usok, industrialismo, pagkawasak ang sigawan. Kung may tenga ang lupa, naririnig ka ng kalikasan. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa'yo. May pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Naputo lang. Galing. Tangina. Tangina. Shit. Ano ba tong battle na to? Tangina. Ano kayang pakiramdam ng ganitong ka-intense yung battle tapos live mo na panood, no? Ina solid nun, pre. Sabi ko, tangina, mamaya na ako magko-comment, puta. Ang tindi ng battle. Alam na ako ang... Hindi, sige. Baka kasi mawala baka makalimutan ko Sige, sabihin ko na. Sabi ko kanina, pinutol ko kanina, nag-comment ako, 'di ba? Sabi ko, same pa rin yung atake ni Zenlook, more on salawikain pa rin. Naghahanap kasi ako ng bago kay Zend. So yun, pinakinggan natin, salawikain, kasabihan, mapuputulan daliri yung kumakapit sa patalim. Tapos meron pa siyang isang sinabi, nakalimutan ko na. Tapos yung may tenga yung lupa, tapos may pakpak yung balita. Ang ina yung mga kasabihan na yun di ba? Nagagamit niya talaga sa battle, no? Tapos, pero nahagip ng aking palaso. Alam mo yun, yung, ang talino Ang talino talaga na pagkakagawa. Ang lupit ng execution, ang lupit ng pagkakatahi-tahi ng mga verses. Ano bang merong utak tong mga to? Lagi ang salute men, ang lakas nilang dalawa. Akala ko ibibigay ko na kay Emar yung round 2. Kasi sabi ko nga naghahanap ako ng bago kay Zen, pero
tinapos niya yung expectation ko dun sa ano, dun sa may tenga yung lupa, tapos may pakpak yung balita, tapos pinana daw niya yon, di ba? Pumatay sa'yo, may pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Naputol ang... Lupit nun. Setup yun eh. Setup yun kasi ang sinasabi niya is walang makakaalam na ako yung pumatay sa'yo. Kahit ang parang ang tinutukoy niya, kahit may pakpak yung balita, hindi pa rin malalaman na ako yung pumatay kasi even may pakpak yung balita, nahagip ko naman. So ang parang sinasabi niya, tinapos niya kahit yung possible na pwedeng maghatid ng balita na yun na si Zen yung ganto ganyan, di ba? Parang ganun eh. Antindi nun, Zen, ina mo. Yung utak, grabe yung utak, yung pagiging creative. Intindi. Kalikasan. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa'yo. May pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Naputol ang... Naputol ang puno ng buhay at ginawa ang sagrado kong papel. Ang panulat ko'y balahibong binunot mula sa pakpak ng arkanghel. Hindi ako ng kabuti at tinaktak ko ng ganto at ginawa ng Diyos ang tao galing sa nahulog na abo. Papatunayan kong mali ang nagsasabing kami pareha. Magkaiba tayo ng tela sa pagtatahi ng letra. Ako sa liriko may puwersa, sa pandinig mabenta. Parang galit na buksingero, ito'y kumakagat sa tenga. Itsura ba'y magkamukha? Galit na boksingero kumakagat sa tenga, so he's referring to Mike Tyson. Yan. Ako sa liriko may puwersa, sa pandinig mabenta. Parang galit na buksingero, ito'y kumakagat sa tenga. Itsura ba'y magkamukha? Para sa akin ay insulto. Kung Diyos ang sining, ako ang sining, ito'y isa sa aking ribulto. Tung kauri tatalunin, magkalaban na tayo ba'y? Wala na ang daan ng mga tumakas, sinunog ko na ang tulay. Woohoo! Okay. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Akala ko ibibigay ko na kay Emar yung round 1 sa sobrang tindi ng ginawa niya. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung ginawang lyricismo ni Zenlook. At para sa ayun, tangina, mabaliw na nga ako dito sa sa pag-explain sa inyo kung paano ko explain sa inyo, puta, 'di ba? Siguro tignan nyo na lang yung mismong reaction ko kasi fresh na fresh talaga sa akin yung mga banat ni Zenlook. Antindi. Okay, round 1 sabi ko, hindi, mali. Round 1 Zenlook yun, malinaw yun, 9-8. Pero pagdating sa round 2 ni MR, para sa akin sobrang nag-elevate siya from 8 points, bibigyan ko ng 10 points yun. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, yung round 2 ni MR, di hamak na mas malakas yun compare sa round 1 ni Zenlook, which is binigyan ko ng 9. So 8 and 10 para kay MR, 18 points. Pero yung Zenlook man, hindi natin pwedeng i-disregard yun. Naging malakas din yun. Mas naging effective din siya. Mas naging kaabang-abang yung mga next na sasabihin niya. Although ako mismo, sabi ko sa inyo habang nag-i-start si Zenlook, sabi ko same atake pa rin, naghahanap pa rin ako ng bagong atake. Pero yun, kinain ko lang yung sinabi ko doon, kinain ko lang yung salita ko doon. Nagulat ako sa naging performance ni Zenlook sa round 2, and para sa akin mas naging malakas din yung round 2 niya compare sa round 1 na pinakita niya. So I think round 2 the best score is tie. So parehas itatabla ko yung round 2 sa score na 10. Yung round 1 parehas sa akin yun. Malinaw na malinaw. Bibigyan ko ng score na 9-8 yun. Malinaw na kay Zen yun sa effectivity. Pero round 2 parehas silang naghalimaw doon. So tignan natin yung round 3 kung anong klaseng round 3 ipapakita nila, kung ma-maintain ba nila yung ganitong power sa round 2 or may maglalaylo, may magiging consistent ba. So let's see. Hindi. Gago. Hindi. Hindi ka gumagalos.
kahit magpakamakata. Nagukay ka ata ng malalim, tama yan. Diyan ka hihilata. Gago. Buhay kitang ililibing kasama ng nagkakandamatay mong talata. Nais ko lang makakita ng makatang naaagnas habang nagmamakaawa. Dahil yung hinagpis mo ulila, kaya pikit bulagang yung diwa, kulang sa hilamos ng kumukulong mantika. Nang kumunat at maunat ang maskara nitong manika, na kahit iminaniko ni Monico, ang mekanismo mo ay mga sausaw. Sa timbangan lang yun ang aking palagay. Yung estilo mo hindi konkreto, aligagapat hindi mapalagay. Bata ka pa at supot kung sa mundo ko to ilalagay. Kikikilang ka lang ng 12 anyos na ako at may kalalagyan ka kapag hindi ka naglagay. Kasi papunta ka pa lang, Sen. Papunta na ako ulit. Naglagay. Kasi papunta ka pa lang, Sen. Papunta na ako ulit. Angas nun, no? Di ko alam kung ba't naging nakakatawa lang yung delivery ni Emar doon, pero ano yun, ang ganda nung punto niya doon na papunta ka pa lang, ako papunta na ulit. So parang ang tinutukoy niya, sobrang layo ng agbat mo sa akin, no? Kasi ikaw, mag-uumpisa ka pa lang na tahakin yung pupuntahan mo, ako nakabalik na ako at lahat-lahat, naabutan pa kita. So alam mo yun, yung miles or yung layo ng agwat, ay yung tinutukoy ni Emar dito sa linya na yun. Yung daan mong binaybay ako ang bumutas niyan pabalik. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo'y pamingwit? May sakit ka sa isip! Grabe Palakpak naman. kayo ng palakpak, may sakit to sa isip. Hindi na susumpungan, na kahit sa masusing pagsusuri, hindi na tumabukbuksan. Tapos ang asta parang kaya mo kong silaban. Ako ang dagat-dagat ang apoy, hindi kita mararamdaman. Tangina, pinatay niya si MRD, pinatay niya si Send dito. Hindi pa tapos si MR dito, parang gitna pa lang to ng round niya. Balat, walang talab, uugod-ugod, buksan. Ulit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo'y pamingwit? May sakit ka sa isip. Ang lupit nun. Parehas tayo ng dinadaanan. Magkaiba lang tayo ng armas na dala. Yun ba yung sabi niya? Tapos, susugod ka sa kagubatan na pamingwit yung dala. Busog yung utak ko dito, busog yung mata ko dito, busog yung tenga ko dito sa lahat. Mata, utak, tenga, busog eh. Solid na battle, pucha. Hindi niya deserve yung 729,000 views. So, deserve nito ng mga 1.5 or 1.5 to 2 M views or mahigit pa. Grabe yung battle na to. Palakpak kayo ng palakpak, may sakit to sa isip. Hindi na susumpungan, na kahit sa masusing pagsusuri, hindi na tumabukbuksan. Tapos ang asta parang kaya mo kong silaban. Ako ang dagat-dagat ang apoy, hindi kita mararamdaman. Gusto mo akong silaban, ako yung dagat-dagatang apoy, hindi kita mararamdaman. Whew! Malinaw, sobrang linaw nung linya na yun, grabe. Kahit sa balat, walang talab, uugod-ugod ang iyong pyesa. Ikay leon sa gubat na binulag ng mariposa. Uminom ng tubig ng tumatuba na wala na ng panlasa. Handa nyo pa rin bang tikman ang sulat ni Lucas ng nakakasulat lang ulit hindi nakakabasa? Kasi, tol, yung pangungusap mo, putol-putol, linya'y buhol-buhol, pinagtatagping, pinagdurog tong pakunwaring na uulol, ulol, yung tali mo, bingaw-bingaw, masahol pa sa mapurol, tila walang tumatama ng suntokan, nagsuot ng asarol.
Pero kahit saluhin ko lahat ng iyong ipupukol, ibuburol ka pa rin sa burol na baolang ataol. Ilaw ang ulo mong kaparol habang nagsisilab ako ng dayami sa kupol. At kung mabubuhay ka muli, tangina, tarsier ka na lang sa buhol na pinagkapotol, potol, 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 potol. What's up, Ahon 4D? Wala na akong masasabi dun sa round 3 ni Emar. Sabi ko sa inyo kanina, round 3 yung magiging deciding. Para sa akin, even nakuha ni Zenlock yung round 1 para sa akin, pero ibang klase yung pinakita nila sa round 2. So, looking forward ako sa ipapakita nila sa round 3. And sabi ko sa inyo, yun talaga yung magde-decide ng battle. Pero, may hirapan pa ata ako. Ibang MR Industria na naman yung nagpakita sa round 3 na hindi nga niya na-reciprocate yung round 2 niya eh. Mas nahigitan niya yung round 2 niya. Ganun kalakas. Tsaka gusto ko yung performance ni MR, men. Gusto ko well prepared siya. Alam mong praktisado, alam mong kabisado niya lahat. 'Di ba? Hindi siya nangangapa since halos kababalik lang ni MR sa battle rap, 'di ba? Ang lakas nun. Kakaiba yung mga verses na narinig ko kay MR. Ibang-iba yun. Nakapanood na ako ng iba't ibang estilo. Nakapanood na ako ng may mga estilo na kagaya ni MR, pero pucha, iba pa rin talaga yung MR. 'Di ba? Ang tindi nun. Ang lakas, men. Ang lakas. Yun lang yung pinaka-explanation ko dun. Ang lakas nun. Sobrang effective yun. Nakala ko magiging one-sided yung battle kasi alam naman natin yung estilo nga ni Zenlock is more on Salawi ka Enzo. Madaling makahook yun ng attention or ng effectivity. Yun nga yung nangyari sa round 1, di ba? So akala ko magiging ganun, magiging one-sided na mas papaboran si Zenlock sa mga ganong angulo or references. Pero wala eh. Ang lakas ng bawi ni MR sa rounds 2 and 3. So tignan natin. Tangina, ito pag lumaylay si Zenlock dito, kakainin siya ng round 3. Yun lang. Hindi. Isang buwan ka sa aking ulo. Nag-isip ako ng kusa. Parang anit ko ang daigdig tapos ikaw ang kutong lupa. Ay. Mahina daw ang mga tao. Pesa kamao ko sasagupa. Papatulugin ko na tong lobo nang di na makapagbilang ng tupa. Namumuna ng huhusga. Porket mulat na po siya. Kung meron kang 3 mata, ibig sabihin mas marami ang iyong muta. Hinaluan mo ng yabang ang mga sulat mong sinalin. Anak ni Habagat at Magindara, ikay mahangin na malalim. Lirikalan sa lirikalan, makikipagpalitan ka ng puwersa. Ikaw ay mahangin na malalim. So, yun. Ang lupit dun. Ang lupit din nung baan na yun, linya na yun. Ng yabang ang mga sulat mong sinalin. Anak ni Habagat at Magindara, ikay mahangin na malalim. Lirikalan sa lirikalan, makikipagpalitan ka ng puwersa. Madilim na silid aklatan, mangangapa ka sa mga letra. Liriko bumabakat at ang lakas ko na tirible. Kada linya mabangis parang mga marka ng tigre. Hihingi ba ako ng pasensya o tatapusin ko na tong lokong to? Ang bulong ng aking konsensya, tinalo ng mga boses sa ulo ko. Peke na makata, habang ako ang totoo. Parang ubaryo lang ni Gaya, mahiwaga ang nabubuo. Ngayon kusang sasambulat dala kong proyekto. Asignatura at kultura gawin kong perpekto. May postura at istruktura aking monumento. Mula kay Buddha ang nakuha ko na ornamento. Kada bungad mga sugat ang naging epekto. Sa pag-usad mga sukat dadalhin sa metro. Walang kupas nga lang. Gagi, nakakapanibago kasi nakamultis na si Zenlock. Yung internals niya, men. Yung internals, no? Pakinggan nyo na mabuti yung internals ni Zenlock. Tangina, naka-extended multis, hayop. Ang lupit nun, men. Ang lukas na mula kay Buddha ang nakuha ko na ornamento. Kada bungad mga sugat ang naging epekto. Sa pag-usad mga sukat dadalhin sa metro. Walang kupas nga lang lukas na siyang sinemento. Pinapamulat mga sulat na may sentimento. Galing! Si Marmala di mo. Ng multis yan. Parang first time ko mapanood si Zenlock nang nakamulti, no?
ang sarap pakinggan nung multis niya. Grabe yun. Unyo, pero sa pag-ibig na pinsala, isang mabangis na diablo na tinalo lang ng diwata. Ginawa ka daw utusan, naging mahinhin ka na masyado, naging di makabasag pinggan, pinaghuhugas na lang ng plato. Dumadapo ang buhay pag narinig ang aking sipol. Sungay mo nagsasanga-sanga pero walang pumapatong na ibon. Nakatutok ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Tapos biglang nag-apoy ang liriko kaya nasunog ang aking kilay. Makikita nyo sa laban na to, diretso sa ulo ang pinsala. Sarap hatawin ng maso yung bungo mo hanggang memorya mawala na. Delikado kanyang isip, diretso sa utak mga bala. Parang pinanis ko album mo, mabubura ang alaala. Okay. Isa-isa kung tutugisin kung marami ang ikaw. Pinapasok sa lambat mga kaluluwang ligaw. Di lumalagpas sa oras pero nairaos ko yung punto. Nilalabas na kita sa kahon sa loob ng 2 minuto. Okay. So, eto mabilisan na lang. Malakas yung round 3 ni Zenlook. No? Malakas yun. Hindi ko yun pwedeng i-disregard. Consistent si Zenlook sa paggamit ng mga salawikain or kasabihan sa mga verses niya. Yun talaga yung naging strength niya. Yun at yun din yung naging atake niya kay MR. Effective yun. Effective yun. Sabi ko nga sa inyo, sa umpisa ng battle is akala ko magiging one-sided yung battle kasi syempre yung style nga ni Zenlook is yung paggamit nga niya ng mga kasabihan tsaka mga verses na which is sa ating mga Pinoy is sobrang common na yun. Sobrang lalo na yung mga natin, mga magulang natin or mga lolo't lola natin, 'di ba? Na intindihan yung mga ganun kasi mga sinaunang yun 'di ba? So ako for me, nung nakita ko yung lineup na to, Zenlook versus MR, to be honest, akala ko magiging one-sided talaga. Dahil sa estilo ni Zen at yung MR nakilala ko before kasi yung laban niya kay Topher, no, na ganun yung mga ganun lang yung mga ipapakita niya. So I think or naisip ko na ganun yung ipapakita. So sabi ko lamang si Zenlook sa battle na to. Pero nung nakita ko nung napanood na natin, kaya pala sabog yung notif ko sa request, no, or sa battle na to kasi ganito pala to kalupit, no. So yun, recap round 1 to 3 ni Zenlook. Nag-focus talaga siya sa kung ano yung estilo niya. Salawikain, mga kasabihan na ginawa ng strength, ginawa niya ng creativity, no, para gawing battle mode, yung mga ganon. So, props, pasok yun. So, score is 9-10, 9. Pasensya na pero I think yung round 3 ni Zenlook kasi malakas. Pero dahil sa sobrang lakas ng round 3 ni MR, hindi ko pwedeng itay kasi para sa akin halimaw yung round 3 ni MR. So titignan muna natin ito para mas klaro sa inyo. Titignan natin yung dalawang round 3 nila. So, MR, yung round 3 na ganito kalakas. Yung round 3 naman ni Zenlook, para sa akin, hindi siya enough or hindi siya pumantay, no? Hindi siya pumantay dun sa round 3 na pinakita ni MR. Ganun yung naging balance ko. Ganun yung naging power scaling ko. Yung round 2 nila parehas, dun ko masasabi na pumantay talaga si Zen doon. Nakapag-set sa MR ng round 2 tapos pumantay doon si Zenlook. Yun talaga yung masasabi kong pantay or tabla na round 1. Kitang-kita doon na mas lamang si Zenlook sa effectivity, no? Hindi ko pwedeng i-disregard yun. Lamang si Zenlook doon sa effectivity. Round 3, nagpakita si MR ng consistency from round 2 to 3 kung ano yung pinakita ni MR sa round 2. Yun yung dinala niya sa round 3 and para sa akin sobrang solid nun kasi round 3 is the most important round sa battle rap kasi syempre dun tatatak yung mga linya and hindi biro yung ginawa ni MR dun. Alam mo yun, ang dami niyang sinabing mga punto dun and I think
nakuha niya ako doon. Perfect para kay MR sa round 3. So, MR got 28 points, 8, 10, 10 yun. Tapos, Zenlook sa round 3, masasabi ko na hindi naging enough yung round 3 ni Zenlook para tapatan yung isang round 3 ni MR. So, I think yung round 1 and 3 ni Zenlook is same para sa akin. So, bigyan ko ng 9 points yung round 3 ni Zenlook dito. So, final score is round 1 and 3, 9, 18 plus 10. So, 28 din yun. So, ito na nga sinasabi ko eh. Ang dami kong explanation dito, pero hindi ko pa rin, sa score sheet natin, hindi pa rin natin alam kung sino yung panalo. Kasi tabla yon, tabla sa 28 points, no? Kung overall scoring, kung overall scoring 8, 9, 8, tapos 10, 10, tapos 10, 9. Tama? Tama, di ba? 9, 8, 10, 10, 10, 9. So, 28 points, malinaw yun, MR. Kasi 10, 10, 8. Tapos, Zenlook naman is 9, 10, 18. Plus, mali. 9, 10 plus 9. So, 28 din yun. So, nahihirap. Para sa akin, nahihirapan ako. Own preference. Dahil may kanya-kanya naman tayong opinion. Kaya nga maraming judge sa battle eh. Kasi, syempre, kanya-kanyang opinion yan. So, I think, I'll go for MR Industria sa battle na to. Una sa lahat, even, sige, sabihin natin, even naging effective si Zenlook sa round 1, ang nangyari kasi, yung estilo ni Zenlook sa round 1, ayun at ayun lang din yung pinakita niya dito from round 1 to 3. 'Di ba? Si MR sobrang bago sa pandinig ko, no, na ganun yung gagawin niya. Kasi marami na tayong battle na na-review. Battle ni Zenlook na na-review. Para sa akin yung mga nakalaban ni Zenlook is hindi siya napuruhan ng ganun eh, 'di ba? Although nananalo yung mga kalaban ni Zenlook, kalaban siya, pero para sa akin hindi nila napupuruan si Zenlook, unlike dito kay MR na dinomina yung round 2 and 3, no? Although yung kay Pistol, given yun, alam naman natin na sobrang hirap kalaban ni Pistol. Wag na nating isama si Pistol sa pinagmukha niyang Kenkoy talaga si Zenlook doon nung laban nila nung Gubat 12 ba yun? I-disregard na natin si Pistol. Kampiyon na yun, men. Ibang klase na yung Pistol, iba na yun. So, disregard natin si Pistol. And I'm talking to Zenlook's past battle before Pistol, no? Yung kay Harlem, dikit yun, 'di ba? Yun sinasabi ko sa inyo na nananalo man yung mga naging kalaban ni, although tatalo si Harlem. Pero dikit yun eh, 'di ba? Yung MR dito sa rounds 2 and 3, para sa akin kinawawa niya si Zenlook dito. Ang lakas nun, ang lakas na mga sinabi niya dito kay Zenlook. Para sa akin, bago yun. Hindi ko pa yun narinig sa iba. Sabi ko nga sa inyo, na-review na natin si Zenlook ng ilang beses. Yung angulo ni MR sa kanya is kay MR ko lang talaga narinig. Kaya 28 points tabla man to. Round 1 Zenlook, round 2 tabla, round 3 MR. So overall performance, I'll go for MR. Mas nagustuhan ko yung stage presence. Mas nagustuhan ko yung pagiging well prepared niya. Mas nagustuhan ko yung kung ano si MR, no? Yung punto, lahat ng mga sinabi niya. Pareha sila ng style, pero akala ko talaga magiging one-sided na magiging Zenlook all the way, pero binaliktad yon ni MR. So MR ako dito, men. Tabla man yung scoring natin sa 28 points, tabla man yung scoring natin sa per round, pero own preferences, para sa akin, MR got this. So MR Industria. Round 14, Zenlook vs. MR. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Yun yung mga laban na tingin ko, panalo tayo lahat. Pero
Huwag niyo ipakita sa mga bata dahil napakabastos, napakabulgar, puro mura. Pero ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay MR Industria. Tama pa tayo. Tama pa tayo doon, guys. MR Industria. Pero hindi ko ina-expect na 5-0 yung magiging result, no? Pero yun, pakinggan natin judges. Pero nice. Congrats sa atin na MR. Yo, shoutouts. Maligayang araw, Gis Limer. Pakabait ka na. Silangit ko, pricey, nailig ka mo. Ayun, round 1, binoto ko si Zedlook. Sendlook. Feeling ko nakuha niya yun kasi parang nangangapa pa si MR sa round 1. Tapos sa round 2, Tabla. lakas ng round 2 ni MR, Tabla pero mo. feeling ko nakabawi si Sendlook doon. Pero hindi ko, parang hindi ko alam kung sino panalo. Hindi ko maano kung Okay. sino panalo. Kaya tinabla ko muna. Okay, tabla. Tapos sa round 3, doon, feeling MR. ko malinaw na kay MR yun. Yes. So, So I think may mga kaparehas tayo na dito na boto dito kasi ganun at ganun talaga yung nangyaring battle. So unang kaparehas natin si Poison. So may 4 pa. Abangan natin baka maging kaparehas din natin 'yon. kay Send, 2 tabla, 3 kay MR. kay MR. Pero kahit nakakuha sila ng tig isang round, mas malakas yung round 3 ni MR. Yes, kaya totoo yun. MR. Isa 'yon, totoo 'yon sa hindi ko nasabi. 'Yon, hindi ko nasabi para nawala sa isip ko 'yon Pero 'yon, gets ko yung punto ni Poison 13 doon na even may tig isa silang nakuwang round at isang tie. Para sa akin, yung lamang ni MR Industria sa round 3 is kayang-kayang tabunan yung naging lamang ni Zenlook doon sa round 1. Ganon. So tama yung sinabi ni Poison dito. So share nan tayo. Ang binoto ko para sa akin, MR Industria. Grabe yung nabibigay nilang imahinasyon sa utak ko sa paggamit ng napakalalim na Tagalog. Gustong-gusto ko yung ginawa ni Sendlock, mga multis. Parang para sa akin, parang nakaka-proud maging battle rapper na purong Pinoy. Natutuwa ako sa ginagawa nila. Grabe yung imagery, yung purong Tagalog. Trip na trip ko rin yung bagong flow ni MR. Malakas yung ginawa niyang flow. Nasa metro na siya ngayon. Although parehas silang gumagamit ng napakatalinhaga. Yes. Pero para sa akin, mas masakit gumamit ng Tagalog si MR. Kaya binoto ko si MR Industria. Yeah. Pares na pagkakasabi ni Kuya Shernan. Sobrang nakakabilib na laban. Ako, sobrang saya ko na napanood ko yun ng live. Binoto ko si MR, pero props pa rin kay Zenlook. Nasa kanya yung magandang rhyme scheme sa rhyme. Hindi ko lumamang siya. Si MR, sobrang lakas talaga ng tama ng imagery na yung metro. Galing. Paano niya dinideliver yung mga lines niya. Talaga na sobrang lakas ng impact para sa akin. Round 1 para sa akin tabla yun. Round 2 at 3 binigay ko kay MR Industria kasi doon naramdaman talaga ng sobrang lakas. Para silang magaling gumamit ng Tagalog. Sobrang nakakabilib yun. Pero para sa akin lumamang sa gabi to si MR. Yo, para sa akin sobrang solid ng battle. Para sa akin lamang si MR nung round 2 and round 3. Pero round 1 ang laki nung laman ni Sendlook. Pero yun nga. Para sa akin panalo lahat doon. Pero yun, MR. Okay. Binoto ko si MR. Una sa lahat, nakakatuwa na makita yung datong klase ng estilo na nagagawa na nilang pang battle rap talaga. Yung proud na proud ako na nakakanood ako ng ganun. Nakaka-refresh yung pakinggan. Pero kailangan natin pumili. Binoto ko si MR sa round 1. Para sa akin, malaki yung lamang ni Zenlook sa round na yon kasi parang Tama. hindi pa gaano ka-effective yung mga Yes. material ni Totoo 'yon. MR nung time na yon, kaya lamang sa akin si Zenlook doon. Sa round 2 lumamang ng bahagya si MR, konting-konti lang Okay. ang diferensya. Pagdating sa crowd, pagkuha ng crowd, yung mga ganda ng sinasabi nila at mga setups papunta sa pinaka-punto nila, Yes. ang gaganda rin. Pero yung round 3 yung para naging Deciding. factor sa akin, which is doon naging maganda lalo yung performance ni MR, lalo na doon sa parte na parang tama ka ng landas, mali ka lang ng sandali. Yes, oo. Tangina, no ganda nun. Pinakasolid na punchline sa buong battle. And yung kay Sendlook, maganda pa rin naman. Yun nga lang, medyo bumalik siya dun sa parang yung parang style na hindi
padirekta Diretso, yes, padirekta kay yes. Emar, which is yun yung ginawa ni Emar sa buong round 3. Although hindi gaano maganda yung ender naman ni Emar, pero yung ender ni Sendok is decent naman para sa akin, maganda. At ayun, lumamang dun si Emar. So para sa akin, 2 round yung nakuha ni Emar, isa kay Zenlook, pero sobrang hirap i-judge nito. Congrats sa inyo dalawa. In a classic shit. Classic shit. So, ayun, di ko na patatagalin to, men. Puta, 27 minutes lang yung video, pero umabot tayo ng 1 hour na pagsasalita dito. So, ayun, I think yung reaction ko, yun na yung sasagot sa sa kasiyahan na naramdaman ko sa battle na to. Grabe yun, grabe. Wala akong ibang masabi na kundi grabe. So, ayun, MR versus Zenlook. Shoutout kay Vio, Paulo, Lumad. So, sana nagustuhan mo yung review ko, at sa lahat na nag-aantay ng Zenlook versus MR, sana nagustuhan nyo yun, at tangina, napaka-solid. Hindi ako nagsisi. Sobrang ganda ng battle. So, ayun, kita-kits tayo. GL Plaridel or K-Ram Jonas. Di ko pa sure kung anong unahin ko doon, pero Ahon 14 tayo. Focus muna sa Ahon 14, okay? So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.